Mapa matuto pa sa ating panlipunan. Ano yun? Para malinawan kayo kung ano ba ang mapap? Tara na! Naririnig niyo ba ako? Nakikita niyo ba ako ng maayos? Kung gayon, handang-handa na ba ang lahat? Bago natin simulan ang ating aralin, ay kantahin muna natin ang team song ng Mapap. Alam niyo ba ang team song ng Mapap? Magaling! So sabayan niyo si Sir Pat. 1, 2, 3, go! Tara na sa Mapap, makiisa, makisaya. Tara na sa Mapap, makiisa, makisaya. Mapap! Ayan, palakpakan natin ang ating mga sarili. Napakahuhusay at napakagagaling kumanta ng Grade 10 SSC. So, ating sisimula ng ating aralin sa panalangin. Okay? Maria, maaari bang tumayo ka sa unahan at pangunahan ng panalangin? Maraming salamat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maraming salamat sa iyong kooperasyon, Maria. Ako nga pala, si Ginoong John Patrick Fernandez, ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Halika na't makiisa. Matuto pa sa Araling Panlipunan. Bago magsiupo ang lahat, ay pakiayos muna ang linya ng inyong upuan ng tahimik at simutin ang mga kalat sa ilalim ng inyong upuan. Okay? Mayroon bang liban sa inyong klase? Sino ang sekretarya ng Grade 10 SSC? Maaari ko bang malaman? Miss Degunyo. Miss Degunyo, may liban ba sa klase? Ilan ang lalaki at ilan ang babae? Magaling! Palakpakan natin ang mga sarili dahil sa pagkakaroon nyo ng perfect attendance. Palakpakan natin. Bago tayo dumako sa ating aralin, ay magbalik-aral muna tayo. Natatandaan nyo pa ba ang ating aralin noong nakaraang linggo? Ano ito? Patungkol saan? Patungkol sa? Okay? Patungkol sa maaari? Maaari ba ako magtawag? Mr. Skasta? Pagka? Mamamayan, tama, palakpakan natin si Mr. Skasta. So tama, ang ating pinag-aralan ay tungkol sa konsepto at katuturan ng pagka-mamamayan. Bago natin simulan ang ating aralin, ay mayroon si Sir Pat na ipapakitang mga cue cards. Nakalagay dito, magaling, malapit na, sobrang husay, matutumbok mo na. Okay? Itong apat na flashcard ay itataas ni Sir Pat kapag magaling ang iyong sagot, malapit na ang iyong kasagutan, matutumbok mo na ang tamang sagot, at sobrang husay mo sa pagsagot. Grade 10 SSC, nais ko ang inyong kooperasyon. Sana ang lahat ay maki-operate sa ating aralin ngayong araw. So bago tayo magsimula, ay mayroon muna tayong gagawing isang activity. Handa na ba ang lahat? Hindi ko marinig. Handa na ba ang lahat? Sasabihin nyo lang, for the go, go, go! Yan! Magaling! For the go, go, go! Ang ating activity ngayon ay tagu-taguan ng kahulugan. Ano ba ang tagu-taguan ng kahulugan? Suriin ang mga termino sa word cloud. Hahatiin ang grupo sa 4 ang klase at doon ay bubuo ng 3 konsepto tungkol sa tungkulin ng mamamayan tungo sa mabuting pamahalaan. Pumili ng 4 o higit pang termino mula sa word cloud sa bawat konsepto na ilalahad. Handa na ba ang lahat?
Ito ang word cloud. Ano kaya sa tingin nyo ang mga salitang nakapaloob sa ating word cloud? Handa na ba ang group 1? Ang group 2? Group 3? Group 4? Kapag ready na ang lahat, sabihin lamang ang for the go, go, go! Okay, simulan na natin. Ano ang makikita nyo sa larawan? Group 2. Society? Society ba? Tama. Sobrang husay. Ano pa kaya ang nakapaloob sa word cloud? Group 3? Rights o karapatan. Sobrang husay, kaya ang makita sa larawan. Group 4, future economy o ekonomiya. Sobrang husay. Group 1, ano? Policy campaign? Policy campaign, tama ba? Yes! Sobrang husay. Palakpakan natin ang mga sarili natin dahil nasagutan ng lahat at naging mapanuri kayo sa ating activity ngayong araw tungkol sa tagu-taguan ng kahulugan. At ngayon ay dumako tayo sa aralin tungkol sa papel ng mamamayan sa pagkakaroon ng mabuting pamamahala. Ang layunin ng ating aralin, sa pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang: una, maaari mo bang basahin, Miss Claudette? Ayan, mahusay, palakpakan natin ang iyong malakas na pagbasa. Number 2, Miss Santos. Yan, magaling, palakpakan natin si Miss Santos. At ang pangatlong layunin ay Miss Burnak. Ang ating layunin ngayong araw ay 3. Dapat meron ka, ihanda mo self-learning module, panulat at papel, at pangatlo, ang ating quiz notebook. Unang katanungan, bakit mahalaga para sa atin ang paglahok sa mga nagaganap sa ating pamahalaan o sa lipunan sa kabuuan? Bakit kaya? Ano kaya ang inyong question, ang inyong mahihinuha sa katanungan ko? Mr. Rodolfo? Ayan, tama! Talaga ang paglahok dahil tayo ay nabibilang daw sa isang lipunan at meron tayong responsibilidad para makilahok at makiisa sa mga nagaganap sa ating komunidad o lipunan, partikular daw sa barangay. Ayan, mahusay ang iyong pagsagot sa ating katanungan. Katanungan ko ay, bakit ba talaga mahalagang makiisa tayo bilang isang mamamayan o kasapi ng isang komunidad? Unang-una, meron tayong tinatawag na partisipasyon, tama. Yung partisipasyon na yon is tinataglay dapat nating mga mamamayan dahil nga sabi po ni Mary Clark Evans na ang individual at lungsod ay mayroong kaugnayan sa isa't isa. Kumbaga, sa madaling salita, meron tayong kaakibat na responsibilidad para sa ating pamahalaan at ang pamahalaan ay mayroon ding responsibilidad sa ating mga mamamayan. Ayun po ang ibig sabihin ng ating pakikilahok. Napakahalaga po ng ating pakikiisa. So, sa ating mundo, mayroon tayong iba't ibang pamumuno o uri ng pamumuno. Kung paano nila pamunuan ng isang bansa o isang lipunan. Unang-unang anarchy, ang democracy, dictatorship, monarchy, oligarchy, and theocracy. Ano kaya sa tingin nyo o maibibigay nyo ba sa akin ang kahulugan ng 6 na binigay kong mga salita? Okay? Miss Patricia? Sa demokrasya, ano ang demokrasy? Yan, tama. Of the people, by the people, and for the people. Napakahusay. Palakpakan natin si Miss Patricia. So, bibigyan kita ng
sobrang husay. Sabi nating anarchy, ang anarchy ay ruled by one. Meaning to say, isa po ang namumuno sa anarchy. Kapag democracy, ruled by the people. Ang kapangyarihan ay nasa tao. Kapag sinabi namang dictatorship, ang dictatorship naman po ay controlled by one. Ano ba ang monarchy? Ang monarchy po ay ruled by a king and queen. Pinakakilala ay si Queen Elizabeth, no? Tama ba? Next one ay ang oligarchy or oligarkiya. Ano bang oligarkiya? Ito ay ruled by a few with money. So ako pala si Sir Pat pala ay hindi pa pwede sa oligarkiya. Bakit? Kasi walang pera si Sir Pat. So sinasabi sa oligarkiya class na ang mga namumuno dito ay mapera at makapangyarihan. Kasi kapag may pera ka, noon, makapangyarihan ka na. So, ang oligarkiya ay ruled by a few, pero with money. Pag theocracy kaya, ano kaya ito? Ito ay pinamumunuan ng mga relihiyosong mga leader. Matatandaan nyo sa mga No Limitang Here, sa El Filibusterismo, meron doon mga pari. At sila po yung namumuno. Alam naman natin na noong araw ay makapangyarihan po ng simbahan. Tama? Yes, tama. So, makapangyarihan ang simbahan. So, itong 6 na uri ng pamamahala o pamumuno ay napakalaga nating pag-aralan sapagkat dapat alam natin kung paano ba pamunuan si bansang, for example, bansang North Korea, South Korea, at lalong-lalo na sa ating bansang Pilipinas. Ano ba ang ating ina-exercise o pinapractice na pamumuno dito o uri ng government? Ano kaya? Hindi ko marinig? Ano? Yes, tama. Demokrasya. Pero pag-uusapan natin ang patungkol sa participatory governance. Ano ba ang participatory governance? Ikibasa ng sabay-sabay? Yan, magagaling at mahuhusay kayong bumasa. So sabi dito, ang participatory governance ay isang pamamahala o mabuting pamamahala. Sa Ingles ay good governance. So, itong good governance ay napakahalagang sa anumang organisasyon sa ating lipunan. Ito ay ang paglilingkod ng mga awtoridad ng mahusay. Sinabi dito, binigyang diin na ang paglilingkod dapat mahusay. So sabi dito na ang mga mamamayan, lalo na po tayo, bigyan natin ng example, ang mga mamamayang Pilipino ay may karapatan upang umalma, makiisa sa kung ano yung binubuo sa ating pamahalaan. Pero hindi po ang mga mamamayan ang gagawa ng mga pulisiya. Kumbaga, ang mga gumagawa po ng mga pulisiya ay mga nakapag-aral, mga bihasa, mahuhusay, matatalino sa paggawa ng pulisiya o ng batas. Ito ay isang uri ng pansibikong pakikilahok kung saan ang mga ordinaryong mamamayan ay katuwang ang pamahalaan sa pagbabalangkas at pagpapatupad ng mga solusyon sa suliranin ng bayan. Tama ba, grade 10 SSC? Yan, tama. So, kasali sila, kasapi. Bilang isang kasapi ng isang lipunan o pamayanan, kailangan bilong sila. Okay? Participatory democracy, napakahalaga po ito. So, ano kaya ang mahihinuhan natin sa participatory democracy? Letter P. Ito ay participation. Yan, palakpakan. Sobrang husay niyong sumagot. Mayroon akong katanungan. Bakit mahalaga ang pagsasagawa ng participatory governance? Bakit kaya? Bakit kaya napakahalaga ng pagsasagawa ng participatory governance? Miss Janeline? Ayan. Tama. Dahil sabi ni Miss Janeline, mahalaga ang pagsasagawa ng participatory governance
sa lipunan upang walang maiwanan daw. So yon, magaling. Bibigyan ko siya ng magaling. Ano pa kaya? Yes, Miss De Guzman? Mahusay ang iyong kasagutan. So, ang iyong cue cards ay sobrang husay. Sinabi niya mahalaga ang pagsasagawa ng participatory governance kasi hindi magkakaroon ng mabuting pamamahala kung hindi magkakaroon ng magkakaroon daw ng koneksyon o ugnayan ang pamahalaan at ang mga mamamayan. Okay? Pangalawang katanungan, andyan pa ba ang lahat? Bakit kaya mahalagang gamitin natin ang karapatang bumoto? Ano kaya ang iyong question? Bakit karapatan mong bumoto? Okay, Mr. Larines? Bakit karapatan mong bumoto? Oh, malapit na? Okay, Miss Gandara? Yes, Miss Gandara? Tama! Maganda ang iyong opinion tungkol sa bakit mahalagang gamitin ang karapatang bumoto. So, unang-una sa lahat, bago tayo ipinanganak o ipinanganak tayo sa mundong ito, mayroon na tayong mga karapatang tinataglay. Unang-una ay ang karapatang bumoto. Nasa sa atin na po ito, yung karapatan nating bumoto. Kung kailangan po nating ma-exercise yung ating karapatan bilang isang mga botante. Pangatlong katanungan, bakit kaya malaga sa isang bansa ang aktibong pakikilahok sa mga gawain ng mga mamamayan, sa mga nangyayari sa kanilang paligid? Bakit kaya mahalaga ang aktibong pakikilahok? Para ano kaya? Okay, tama, grade 10 SSC. So, mahalaga ang aktibong pakikilahok, unang-una sa lahat, bilang isang kasapi ng isang lipunan o komunidad, tayo po ay nabibilang sa lipunang ito o grupo. Kumbaga, kailangan po natin ng balanse, balanseng partisipasyon. Lahat po tayo ay may responsibilidad sa ating lipunan. Maging professional ka mang guro, lawyer, magsasaka, karpintero, magbobote, lahat po tayo ay kailangan magkaroon ng aktibong pakikilahok sa ating lipunan. Bawat profesyon, bawat gawain, bawat ginagawa po natin is nakapaloob po sa aktibong pakikilahok. Kumbaga, participatory governance, ano ba ang civil society at ano ang mabuting dulot nito? Ano nga ba ang civil society? So, ang civil society ay, ano po kaya ang civil society? Civil society ay binubuo ng mga mamamayang nakikilahok sa mga kilos, protesta, lipunang pagkilos, mga non-governmental organization and people's organization. Sabi ko nga po, meron po tayong tinatawag na POs and NGO. Ano po ba yung POs and NGO? Yung people, bakit mahalaga po ang pagkakaroon ng pansibikong pakikilahok? Unang-una sa lahat, nagiging mulat ang ating mga mata, ang mga mamamayan sa ano nga ba ang kalagayan ng lipunan, let democracy. So, kanina, sinabi natin, meron po tayong participatory democracy. So, yung participatory democracy ay kabaliktaran ng elite democracy. Kapag sinabi po natin elite democracy, from the word elite, ano kaya ang masasabi nyo kapag sinabing elite? Miss Dungo? Ano ang elite? Maliit? Miss Lodot? Ano ang elite? Yes, tama. Ito ay samahan ng mga mayayaman, mahuhusay, at may mga pinag-aralang tao. Okay? Democracy, sila po ang gumagawa ng mga polisiya na isinasa batas. Tama. Para liwanagan po lahat, ang elite democracy po, ito po ay mga edukado, may mga pinag-aralan, mahusay sa paggawa ng mga batas.
from participatory governance na kung saan ang mga mamamayan po ay tawag dito, ang mga mamamayan po ay nagre-raise po ng kanilang mga pangangailangan, mga issue, mga problema. Ito po ay tutugunan ng mga nasa pamahalaan. For example, unang-una sa lahat is yung turismo ng Sampaloc Lake. Ang turismo po ng Sampaloc Lake ay kailangang mapataas para magkaroon ng malaking kita ang Sampaloc Lake at makilala bilang isang tourist spot sa Pilipinas, lalo na po sa San Pablo. So, kung kilala niyo po si Congresswoman Sol Aragones, siya po ay nagsabatas o nagbigay ng polisiya na kilalanin ang Sampaloc Lake bilang isang tourist spot sa San Pablo. So, ito po ay naisabatas at naaprubahan. So, ganun po ang mga elite democracy. So, nalaman na natin ang patungkol sa participatory governance at elite democracy. So, ngayon, magkakaroon po tayo ng aktibidades. Ano ito? Ano ang pagkakaiba? So, mayroon po tayo ditong mind mapping. Sa una ay participatory governance. Sunod ay elite governance. Meron po tayong A, D, C, D. At sa gitna po makikita natin ang mamamayan at mabuting pamahalaan. Ano ang gagawin, sir? Isusulat ang mind mapping sa isang bond paper at punan ng mahalagang impormasyon ang tungkol sa pagkakaiba ng konsepto ng participatory democracy and governance at elite democracy. Sulat sa bahaging A hanggang B ang mga katangian ng participatory governance. Ano ba ang mga katangiang nakapaloob sa participatory governance? At dito naman sa C at D, susulat sa bahaging ito ang mga katangian naman ng elite democracy. At pagkatapos ay sipiin at sagutin ang mga kasunod na mga pamprosesong tanong. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang gawin ang ating activity tungkol sa mind mapping. Ano ang pagkakaiba? Maaari na ipasa ang inyong mga output. Magagaling ang inyong ipinakita. Ipinaliwanag nyo ang patungkol sa participatory governance, ang tungkol sa participatory governance at elite democracy. Nakita ko ang mga konsepto, pagpapaliwanag ng mahusay at simple lamang ngunit malaman. Palakpakan natin ang ating mga sarili. Sunod naman ay magkakaroon tayo ng activity pinamagatang What's Your Feeling? What If? Ko ang mga mag-aral sa 4 na grupo at sa kanilang grupo ay may magtatala ng mga what ifs nila bilang isang mamamayan. Bilang isang mamamayan, ano ang mga what ifs mo? Bibigyan ko kayo ng tig-iisang litrato ng karakter at ihahambing nyo sa mabuting pamahalaan at di mabuting pamahalaan. Pareho nilang bibigyan ng halimbawa sa tunay na konteksto ang nangyayari sa mabuting pamahalaan versus di mabuting pamahalaan. Okay? Ang bawat guro po ay may isang representative o representante upang ipaliwanag ang kanilang kasagutan. Ang pangkat ay bibigyan ko kayo ng karakter na si Joy. So, sir, si Joy. Si Joy po ay isang karakter sa isang movie o pelikula. Si Joy po ay nagtataglay ng karakteristik na pagiging masaya. Gamit ang karakter ni Joy, ay gagawa kayo ng isang roleplay na nagsasaad na minsan nang naging masaya ang inyong piling sa mabuting pamahalaan. Kayo nagagets ba? Sino ang group 2? Taas ang kamay. Group 2. Ang karakter na napupunta sa inyo ay si Sadness. Ano kaya ang karakter ni Sadness? So, from the word sadness, malungkot. So, si Sadness ay karakter at gagawa din po kayo ng isang roleplay na kung saan nagsasaad na minsan ang naging malungkot ang inyong feeling sa di mabuting pamahalaan. At bakit? Bakit naging malungkot ang inyong feeling sa di mabuting pamahalaan? Okay? Ito po ang gagawin nyo na
role play. Okay, next one, group 3. So, gamit naman po ang karakter ni fear, natatakot, may pangangamba. Minsan na kayong natakot sa administrasyong Duterte. At bakit kayo natakot? Gagawan niyo po ito ng roleplay. Next one, ang panghuling grupo ay gamit ang karakter ni anger, galit. Ay gagawa po kayo ng roleplay na minsan na kayong naging galit sa inyong feeling, naging galit ang inyong feeling sa kaninong administrasyon at bakit. Okay? O sa kanyang administrasyon at bakit. Okay? Ito lamang po ang pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, at pangkat 4. Bibigyan ko kayo ng 10 minuto upang bumuo ng isang roleplay. Timer start now. Sana kumikinang ka pa, Pinas. Itong activity nito ay guguhit kayo sa isang bond paper na kung saan sariling konsepto tungkol sa kalagayan ng inyong kinabibilangang pamayanan. Anong gagawin, sir? Sa susunod na 10 taon, ano kaya ang nakikita niyong bunga ng mabuting pamahalaan o masamang pamahalaan sa temang ang perlas ng silanganan sa hinaharap ay kikinang pa ba? So, hahatiin ang bond paper sa dalawang bahagi. So, kung ito ang inyong bond paper, ay hahatiin niyo po sa dalawang bahagi. So, ito po, papakita ko po, is naka-indicate po sa unang bahagi ay ang mabuting pamahalaan, nagkakaroon ng mabuting pamahalaan. Ang perlas ba ng silanganan ay kikinang pa kung mayroong mabuting pamahalaan at di mabuting pamahalaan. Okay? It's research time class. So, ngayon po ay may kasunduan po tayo na gagawin sa bahay na pinamagatang research class. So, gagawa po kayo ng isang talumpati na kung saan kung ikaw ay nahalal bilang isang chairperson ng inyong barangay at ikaw ay magbibigay ng paunang talumpati sa inyong mamamayan, paano mo maipahahayag na sa iyong mga nasasakupan ang iyong masidhing pagnanais na magkaroon ng isang mabuting pamahalaan? Ano-ano kaya ang patakaran, sistema at programang iyong ilulunsad para sa iyong hadikaing ito? Gawin itong maikli, ngunit malaman ang talumpating inyong gagawin. Isulat ito sa isang buong papel. Muli, ako nga pala si Sir John Patrick Fernandez, ang mapap na guro na kung saan na magtuturo ng mga importanteng kaalaman patungkol sa mapap. 1, 2, 3, go! Tara na sa mapap, makiisa, makisaya. Tara na sa mapap, makiisa, makisaya. Mapap!